So right now, they are starting with the misinformation, telling the world, convincing the international community that they have already seized Pag-asa Case 1, 2, and 3. Sa inilabas na larawan ng isang Chinese state broadcaster, makikita na nagpakuha ng larawan ang mga tauhan ng Chinese Coast Guard habang hawak ang watawat ng China na magpunta ang mga ito sa Sandy Cay 2. So we're here to debunk that and to assure the public that we have not lost the Pag-asa Case. There is no occupation of the Pag-asa Case. Yesterday, and we continue to monitor, and until today, there is no seizure or illegal occupation of those cases. Ayon pa kay Malaya, dapat din sundin ng China ang Code of Conduct sa West Philippine Sea na binuo noong 2002. The PRC always refers to the 2002 Declaration of Conduct, and one of the provisions of that declaration is that there is no occupation of unoccupied features. The status quo is to be maintained. So the Philippines, of course, adheres to that declaration. Any action that will go beyond the current status quo has already been declared a red line, especially when it comes to reclamation and building activities. Sandy Cay is only approximately 3 kilometers from Pag-asa. It is within monitoring distance by our forces stationed on the island. Tiniyak naman ng palasyo ang dedikasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa paglaban ng ating karapatan sa West Philippine Sea. Dito po sa Pag-asa K1, K2, and K3 at sa mga surrounding waters. Kompleto po nilang naisagawa ito at pinasisinungalingan po nila na ito po ay na-seize ng China. Asahan po natin ang wala pong alinlangang dedikasyon ng Pangulong Marcos na ipaglaban ang ating karapatan sa ating teritoryo, sa ating maritime rights, lalo-lalo na po dito sa West Philippine Sea. Hey, what's up? Welcome back dito sa ating channel dito sa Malts TV. Alright, so tayo babalik muli mga kababayan at ngayon ay pag-uusapan natin ang mga balitang ating nakalap, no? At ito na nga po mga kababayan ang pinapalabas ng China na kung saan ay nakubkob na raw po nila ang Sandy Cay. Isa na namang kabaliwan at kalokohan ng China ang nabuking mga kababayan. Grabe, no? Yung ginagawa po na to ng China mga kababayan ay isang malinaw na panggugulo sa atin mga kababayan. No? Sa kabila ng mga nangyayari dito sa Pilipinas ngayon, no, ang pagkakahati-hati ng ating bansa, lalo na dito sa issue ng West Philippine Sea, nakikisaw-saw po at nakikigulo etong China mga kababayan. At maging ang balikatan exercises ay tila sinasabayan nila. Masyado talagang papansin etong mga Chinese na to mga kababayan. No? Ano masasabi niyo dyan sa mga kalokohan na yan ng China, mga kababayan? Okay, so yan ang ating alamin at pag-uusapan ngayon. Pero syempre, bago ang lahat, please don't forget to subscribe, like, share, at comment dyan sa comment section. At syempre, lagi nating hinihiling sa ating mga followers dyan. 1 view, 1 like po sana. At muli, shoutouts tayo sa mga bago natin subscribers dyan. Maraming salamat sa inyong suporta. At sa lahat po no, ng mga followers natin, subscribers na laging nandiyan dyan. At pakisuportahan nyo na rin po yung ating FB page. Nandiyan po sa ibaba. Paki-follow nyo na rin po yan mga babayan. Okay, so alamin natin itong ginagawa na ito na kalokohan ng China na naman mga babayan na hindi umubra sa ating hukbong sandatahan dahil matapos nga po nilang palabasin no, ng kanilang state media mga kababayan na walang ibang ginawa kundi magpalabas ng mga propaganda ay sinalakay po yan, no, pinuntahan, no, lumusob po itong ating hukbong sandatahan ng ating Philippine Coast Guard, Philippine Navy, dyan po sa Sandy Cay mga kababayan. Chinek talaga nila kung nandun nga ba yung mga Chinese na to. At chinek din nila kung totoo nga ba na nakubkob na ng China ang Sandy Cay.
Well, yan ang ating alamin kung totoo nga ba o sadyang o pawang kasinungalingan lamang ang kanilang mga pinalalabas. Okay? Tara, let's go. Itinanggi ng Pilipinas ang pahayag ng China na nakubkob nito ang Sandy Cay sa bandang Palawan. Naglabas pa ang China ng litrato ng mga tauhan nito roon, pero lumalabas na luma na. Kahapon lang ay nagpunta pa So, ibig sabihin, fake news na naman yan. No? Fake news yung kanilang pinalalabas, mga babayan. roon ang mga tauhan ng Navy, Coast Guard at Pulisya ng Pilipinas. Ang kanilang dinatnan, panoorin sa pagtutok ni Ian Cruz. Mabilis na pinabulaanan ng National Task Force West Philippine Sea ang pahayag ng China na nilakipan ng mga larawang ito. Sabi ng China, kontrolado na nila ang Sandy Cay, sabay labas ng litrato ng kanilang Coast Guard doon. May larawan pa ng mga Chino na may hawak ng watawat nila roon. Ano to propaganda na naman nila to Para lang palabasin, no, sa mga mamamayan nila, sa mga Pilipino na nakuha na naman tayo ng isla ng China. Hindi mangyayari yan, China, hanggat ang Pangulo natin ay ang Pangulong Bongbong Marcos. Hindi mangyayari na ang pangarap ninyong makakuha ng mga isla na naman ng Pilipinas ay hindi mangyayaring makakakuha kayo hanggat ang Pangulo natin ay ang Pangulong Bongbong Marcos. Kaya nga galit na galit sila sa Pangulong Bongbong Marcos no? Dahil hindi nila magawa yung gusto nila at talagang pilit silang nagsisiksik. No? O sabi nga nila, sinusuportahan daw nila yung mga politikong, mga pro-China, mga kababayan. No? Nagbabayad sila ng mga trolls, 'di ba? Para lang, no? Mapalabas na yung mga pro-China na yan ay dapat iboto. Grabe, ang kakapal ng mga mukha ng mga pro-China na yan. Sabay-sabing naglinis sila ng mga naiwan doong basura. Pero giit ng Pilipinas, hindi nakubkob ng China ang Sandy Cay. There is no truth whatsoever. Diba? Pinalalabas na naman nila na sila naglinis. Diba? Palalabasin nila sila naglinis. So, ano ibig sabihin yan? Ano magiging implikasyon yan? Diba? Na pinababayaan ng Pilipinas yung isla na yan, no, na maging marumi, makalat. Diba? What if yung mga kalat na yan ay dala lamang ng mga alon? No? Galing yan sa Pangpang, napunta yan dyan. Oh. So, hindi Pilipinas, hindi yung mga taong nagpupunta dyan ang nagkakalat dyan. Imposible, no, yung kanilang sinasabi at pinapalabas. Diba? Mahilig sila sa ganyan, yung mga propaganda. Diba? Dapat, ang gagawin nila, pagpunta pa lang nila dyan, may video na sila. Yun ang ilabas nila. Tapos, pakita nila kung ano yung dadatnan nila. I-justify nila na tayo mga Pilipino, no, may mga Pilipino na nagpupunta dyan na nagkakalat. Yun ang i-justify nila. Wala Papakita nila picture may hawak ng kalat. Paano kung dala nila yung kalat na yan? Diba? Para lang mapalabas na masama yung Pilipinas. Ganun lang yun. Giit ng Pilipinas, hindi nakubkob ng China ang Sandy Cay. There is no truth whatsoever to the claim of the Chinese Coast Guard that the Pag-asa case has been seized. No? The facts on the ground do not support this statement. Katunayan, kahapon ay nakapagsagawa pa ng misyon sa Sandy Cay at iba pang Cay malapit sa Pag-asa ang mga tauhan ng Philippine Navy, Philippine Coast Guard at PNP Maritime Group. 5:52 AM kahapon nang marating ng tropang Pilipino ang mismong lugar kung saan nagpalitrato ang mga Chino. Lumalabas sa kalagitnaan pa ito ng Abril at kahapon wala na silang presensya roon. Taliwas sa pahayag na nakuha na nila ito. Bagamat may mga namataan talagang barko ng China Coast Guard at Chinese militia vessels sa pagitan ng Pag-asa K2 and 3. The objective of which is to verify the report of the Chinese media outlets and the Chinese Coast Guard spokesperson claiming that they have already seized or they already have the total control or permanent occupation of the Pag-asa case
1, 2, and 3. Nanindigan ang National Task Force, hindi pababayaan ng Pilipinas ang interes sa mga maliliit na teritoryo. Dahil ilang nautical miles lang ang layo nila sa Pag-asa Island, ay umiiral ang soberanya ng Pilipinas doon. Pag-asa Case 1, 2, and 3 are within the territorial sea of Pag-asa Island. Therefore, the Philippines exercises not just sovereign rights, not just jurisdiction, we exercise sovereignty over this 3 case. Ang pagpunta mismo ng mga Pilipino sa Sandy Cay para patunayang di ito kontrolado ng China. Tinawag ng China kanina na provocation o pang-uudyok, sabay giit na ang mga aktibidad nila ay para pigilan ang ilegal na pagpunta roon ng mga Pilipino. Tayo pa ngayon yung lumabas. Sabi sa inyo babalik ta rin pa tayo niya ng China na yan di ba? Ngayon sila magaling. Magaling silang ganyan. Yung, sila na yung gumawa ng masama. Tapos, sila pa yung parang kawawang-kawawa. Sila pa yung naagrabyado. Alam mo yun? Ang hirap sa China, mga kababayan di ba? So, parang sila yung gagawa ng kalokohan pero sila yung kawawa. Ay nako, China, wala na naniniwala sa inyo. O pang-uudyok, sabay giit na ang mga aktibidad nila ay para pigilan ang ilegal na pagpunta roon ng mga Pilipino. Diba? Giit ng Malacanang. Kalokohan. Asahan po natin ang wala pong alinlangang dedikasyon ng Pangulong Marcos na ipaglaban ang ating karapatan sa ating teritoryo, sa ating maritime rights, lalo-lalo na po dito sa West Philippine Sea. Samantala, gusto ng National Security Council ng mas detalyadong paliwanag ng Chinese Embassy. Kaugnay naman ang pagbabayad umano nito ng tseke sa isang lokal na kumpanya para lumikha ng troll farm. Palayasin na yung Chinese Embassy na yan. Wang Silyang pa rin ba yung ambassador? Palayasin nyo na yan. Ako, wala magagawang matino dito sa Pilipinas. Kung ako sa inyo, kung ako sa Pilipinas, pag ganyan na talaga yung ginagawa, pinapalayas na talaga dapat yan. Pakitaan natin ang pangilan China. Pakitaan natin ang pangilan China para maliwanagan sila, ma-realize nila na mali sila. Pero sa tingin ko, hindi aamin yan China na mali sila Yan ang mindset ng mga komunista. Diba? So, pakitaan natin ang pangilan China, napapanahon na. Na ipakita natin kung sino talaga ang mga Pilipino. Diba? Napapanahon na yan, mga kababayan. O ito pa, sa isang balita pa, mga tol, mga kababayan, mula rin sa UNTV, na sinasabing yung pananakop nga na itong China ay fake news lang, mga kababayan. Okay, so tara, let's go. Magandang hapon, Benedict, para ba sa NTF-WPS? Ano para sa kanila ang layunin ng China para palabasin na inukupan nila ang lugar? Magandang hapon, June. Sa isang press conference nga na isinagawa ng National Task Force on West Philippine Sea kanina, sinabi nila na hindi pa rin malinaw sa kanila hanggang sa ngayon kung ano nga yung intensyon sa ginawang ito ng China. Ang malinaw dyan, mga kababayan, ang ginawa na yan na pagpasok ng China sa Sandy Cay para palabasing mahina ang ating hukbong sandata. Panginsulto yan. Panginsulto sa atin yan. Diba? Andun na yung tropa natin, malapit lang So parang ginawa nila ganun. Pero the best talaga dyan, mga kababayan, yung sinasabi natin palagi. Na etong mga tropa na to ng China, palayasin dyan. Diba? Nung malayo pa lang sila, nasa ilang nautical mile pa lang sila, magpatrolya tayo. Diba? Yun ang importante dyan. Maglagay tayo ng ating mga tropa na malapit dyan, na naka-station na barko ng Philippine Coast Guard dyan, para anytime nalalapit yung mga yan, maitataboy natin. At yung mga barko ng China na nandiyan dyan, na naka-angkla, dapat dyan sa mga yan pinalalayas. Diba? Itinataboy din natin. Diba? Yun ang problema. Dito sa mga pro-China na to, ayaw nila na nag-i-invest ang ating gobyerno, ang ating Pangulong Bongbong Marcos sa mga barko. Ayaw na mga pro-China yan. Diba? Kasi sasabihin nila palagi, sayang yung pera, sayang yung pinambili ng barko. Paano naman itong mga to? Paano naman yung soberanya at karapatan ng Pilipinas? Paano naman yung pagbabantay natin sa teritoryo natin?
Diba? Hahayaan na lang nila, mga kababayan, na masakop tayo ng China kaysa bumili tayo ng barko. Diba? Fake news o misinformation lang. Ganito kung ituring ng National Task Force on West Philippine Sea ang lumabas na balita na inokupa ng mano ng China ang Sandy Cay. Ayon kay National Security Council, Assistant Deputy General Jonathan Malaya, para mapabulaanan na naturang claim ng China, 4 na composite team ng NTF-WPS ang ipinadala sa lugar. Binubuo ito ng 4 na rubber boat na kung saan lulan ang mga tauhan ng Philippine Navy, Philippine Coast Guard at PNP Maritime Group. Pinuntahan nila ang Sandy Cays 1, 2, and 3. So right now, they are starting with the misinformation, telling the world, convincing the international community that they have already seized Pag-asa Case 1, 2, and 3. Sa inilabas na larawan ng isang Chinese state broadcaster, makikita na nagpakuha ng larawan ang mga tauhan ng Chinese Coast Guard habang hawak ang watawat ng China na magpunta ang mga ito sa Sandy Cay 2. So we're here to debunk that and to assure the public that we have not lost the Pag-asa case. There is no occupation of the Pag-asa case yesterday, and we continue to monitor, and until today, there is no seizure or illegal occupation of those cases. Ayon pa kay Malaya, dapat din sundin ng China ang Code of Conduct sa West Philippine Sea na binuo noong 2002. The PRC always refers to the 2002 Declaration of Conduct, and one of the provisions of that declaration is that there is no occupation of unoccupied features. The status quo is to be maintained. So the Philippines, of course, adheres to that declaration. Any action that will go beyond the current status quo has already been declared a red line, especially when it comes to reclamation and building activities. Sandy Cay is only approximately 3 kilometers from Pag-asa. It is within monitoring distance by our forces stationed on the island. Tiniyak naman ng palasyo ang dedikasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa paglaban ng ating karapatan sa West Philippine Sea. Dito po sa Pag-asa K1, K2, and K3 at sa mga surrounding waters. Kompleto po nilang naisagawa ito at pinasisinungalingan po nila na ito po ay na-seize ng China. Asahan po natin ang wala pong alinlangang dedikasyon ng Pangulong Marcos na ipaglaban ang ating karapatan sa ating teritoryo, sa ating maritime rights, lalo-lalo na po dito sa West Philippine Sea. Sinabi pa ng National Security Council, dahil may soberanya tayo sa Sandy Cay, anumang gagawing aksyon dito ay kahalintulad lang din ang gagawin sa alinmang bahagi ng teritoryo ng Pilipinas. Alright, so yung mga babayan, no? Alam niyo, strategy na ng China yan. Misinformation muna, fake news muna, papapakita ng mga picture na ganyan, hanggang sa huli, no, aangkinin na nila yung Sandy Cay na yan. Strategy na nila yan, paulit-ulit na nilang ginagawa yan eh, di ba? Yung nangyari nga dyan sa, sa standoff ng panahon ni Pinoy, di ba ganun-ganun din? Nagkaroon ng agreement na aalis lahat ng barko. Ano nangyari? Umalis lahat yung barko ng Pilipinas, pero yung barko ng China naiwan doon. So, ganun yung panloloko nila. Ganun yung mga pandilin lang na kanilang mga ginagawa, mga kababayan. Di ba? Malinaw na yung ginagawa na yan ng China, no, ay mga pandilin lang na naman. Mga sinungaling yung mga hype na yan. Alright, so yan, ano masasabi nyo dyan, mga kababayan? Ay comment sa baba yung mga opinion at ating yung pag-usapan. Alright, so kita-its tayo sa ating next video upload. Ito muli ang inyong Kuya Mobs sa Mobs TV. Peace. I'm out.